Bakit nga ba pagiging delivery rider pa rin ang napili kong part-time this 2025? Ako ay isang delivery rider since 2022 pa. Third year college ako noon. And ngayon, fifth year na ako. Delivery rider pa rin ang pinili kong part-time this 2025. Bakit nga ba? Kasi hawak mo ang oras mo and wala kang sinusunod na boss. Kaya mong lumabas sa oras na gusto mong lumabas. And syempre, kasi pandemic, mabilisan lang ang pagiging delivery rider. Walang traffic, lahat online class, yung mga estudyante, yung mga employee naman work from home. Maganda talaga yung kita. Pero this 2025, bakit nga ba pagiging delivery rider pa rin? Wala na rin naman kasi ako ibang maisip na part-time, and pagiging delivery rider pa lang yung easy access para maging part-timer ka. Kung may regular work ka, like security guard, teacher, or anything, pwede ka mag-part-time sa pagiging delivery rider kung anong mga platforms ang available dyan. And wala kang sinusunod na oras, wala kang sinusunod na boss. Nasa iyo pa rin kung gaano kalaki ang kikitain mo, kung gaano ka magsisipag. And hanggang siguro mag-graduate ako, pagiging delivery rider pa rin ang gagawin kong part-time. Lalo na sa panahon ngayon, marami ng platform ang nagsulputan. May mga food deliveries na, may mga parcel deliveries na. Pwede rin naman MC Taxi. Yun nga lang, medyo mas mabigat na yung requirements na kailangan mo para makapasok sa mga ganong platform. And syempre, isa pa rin to para sa mga may free time dyan para kumita. And ano lang naman siya, talagang pang sustain lang sa buhay. Pang additional income lang talaga. Aside from kita, nakakatipid din talaga lang yun, kasi may mga pinupuntahan ako na minsan sinasabayan ko rin ng pagdi-delivery rider. Like pupunta ako ng Manila, sasabayan ko siya, and may susunduin ako like yung girlfriend ko, sasabayan ko rin siya. Dun lang nakakatipid na ako. Kayo, anong part-time ang ginagawa nyo? Comment nyo naman dyan below. Salamat! Bye!